Hi guys! So I'm done doing my morning devotion and it's already 5:36 in the morning. So hindi ako makatulog kanina. Actually, nakatulog na ako at nagising, nakatulog na kagising. So ganun yung kanina kong routine. So I decided nung last na nagising na ako nitong mga, I think around 4 a.m. nung nagising na ako noon, I decided to read a book and of course do my devotion. So, it's also, the day today is December 30, 2023. So, I think ma-upload natin to ng December 31 bago mag New Year. No? So, I hope maabot siya this year. So, I have this desire na sa 2024 ay talagang, alam mo, makapag-invest ng maraming books, makapag-invest for my growth. And I'm praying talaga na this coming 2024 ay talagang makabawi ako sa sarili ko because this year, grabe, I've been through a lot this year. Ang daming nangyari sa akin. And one thing na nangyari sa akin is I've been discouraged because of so many things. If mapapansin nyo sa stories ko, if you are following my personal account, madalas na post ko or last na share ko is I'm broken. I've been so broken and I need healing talaga sa heart ko. I need healing. Hindi dahil sa, alam mo yun, marami nang nangyari sa akin last 2022. Pero this year ay kakaiba siya. And maybe because the people na nakasakit sa akin is something na hindi mo inaakala. Yan. But don't worry, I'm already healed na nung pinifilm ko to sa inyo. I'm already healed. I can say talaga, I'm really, really healed and I can enter my 2024 ng healed na yung heart, payapa na, masaya na. So, na-settle na ang mga dapat i-settle, na-deal na ang mga dapat i-deal. So, because of that, because I am healed, praise the Lord, now I can say that I'm ready to face everything. I'm ready to conquer giants again. And I'm ready to share the gospel again. So, nag-rest lang ako for a meantime. Hindi naman ako talaga as in alam mo yun, discouraged to the point na mapapahinto ka to do your purpose in the Lord. Hindi naman. Pero, I can say that this holiday season ay talagang pinahinga ko ang sarili ko. And talagang I just allow God to really heal my broken heart. So I just allow God to heal the pain, the discouragement, and everything. So now I'm so excited to film this. I'm so excited to share this because I know lahat tayo may encourage ulit sa salita ng Panginoon. Mamaya, dahil sasama ko kayo sa mga gagawin ko because today I have a lot of commitments. I have meetings. I have mentoring with someone, fellowship, and have bondings with my friends. So, it's going to be a long day. Sasamahan niyo ako. And I hope masama ko talaga kayo magawa ko siya kasi ang tagal ko nang hindi nag-vlog. So, I hope mag-capture natin ang lahat ng bagay. So, ayun lang. See you later guys dahil marami tayong gagawin today. Shalom! So guys, I'm done preparing myself. So now
I'm ready to have some fellowship because I think he needs some fellowship. That's why I need to go there. So yeah, so I'll update you later, guys. So hi guys. Um I'm with Mika again. So nakita niyo na siya sa mga post ko before. So ngayon nagkaroon lang kami ng sharing time together and ang dami tinuro ni Lord sa amin and grabe umabot kami ng anong oras na pero we're so happy and puno yung heart namin. Puno ba yung heart mo? Puno yung heart namin sa mga tinuro. Ang oras ata tayo. Oo, grabe na. Puno yung mga puso namin sa tinuturo ng Panginoon sa amin. Wala talagang magaling. Yun lang masasabi mo at the end of the day na it is the Lord. And salamat talaga sa ginagawa ni Lord sa buhay natin kasi it is Him na nag-create ng puso natin kung ano man tayo ngayon. Kung gaano tayo ka-hunger, pagdating matuto, pagdating sa, alam mo yun, mag-grow sa Kanya, it is really the Lord. Kaya ngayon, before natin tapusin tong vlog na to, may isa kaming napag-sharean kanina and yun ay yung ano yung nabivision mo for 2024 for yourself. Ano yung gusto mong mangyari for 2024. Pero meron akong question sa kanya at gusto ko ma-share din namin siya sa inyo. And kasi doon sa last vlog namin siya yung tsaka ko na lang ipopost guys kasi nga hindi siya naayos. Yung sabi kong mag-video kami, hindi siya naayos kasi sa audio namin. Medyo nagkaroon ng problem. Kaya ngayon, dami niyang question nun. So ngayon ako naman and mag-sharing time kami. Ngayon, ang pag-uusapan lang namin ay about sa ano yung mga bagay na gusto mo nang tapusin this 2023, yung hindi mo nabibit-bitin sa 2024. And ano naman yung nabivision mo, pangarap mo, prayer mo for 2024 for yourself. So, yun yung mga pag-uusapan namin. And we want you guys na isama dito kasi talagang, alam mo yun, patapos na ang taon. It's December 30 today. Yes. So, alam mo yun, ang sarap lang na tapusin natin ng tama yung taon at pumasok din ng tama sa 2024. So, maraming nangyari this year. So, ano yung mga bagay na itatapon mo na, talagang i-let go mo na hindi mo na isasama sa 2024 mo? Siguro, itatapon ko ni sarili ko. Joke lang. Hindi, marami tayong dapat itapon. Pero ang nakikita ko kasi sa akin, ang pinaka main important kong itapon talaga is yung pagiging makasarili ko, no? Parang this year kasi mas pinili nating maging mag-isa, gano'n. Siguro explain mo yung makasali, baka isipin nila, makasali masama. Hindi ako masamang tao, pero can you elaborate kung anong makasarili yun? In what terms, saang bagay, saang area? Makasarili ako pagdating sa pagmamahal, gano'n. Like, yung sarili ko lang yung minahal ko, yung tao ko sa paligid. Parang even sa may family, nakalimutan ko silang mahalin. Siguro sa pagmamahal ko sa ibang tao, like sa for discipleship, no, natuto din ako magmahal doon. Pero, ang nakalimutan kong mahalin, may na-neglect ka na part, na area. Even yung sa family ko, yun talaga yung nakalimutan ko. Like, sobrang open ko pagdating sa ibang tao, sobrang grabe kong mahalin yung ibang tao, pero pagdating sa family ko, iba na ako. Guilty ako. Kung yun talaga yung iiwan ko talaga at aalisin ko, no? Siguro, pupunta ako talaga ng 2024 talaga na hindi na yun bit-bit. Yeah. But not to, condemn us. Oo. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Yung, kaya ang sarap magkaroon ng reflection time. Tawag na lang natin dito guys, reflection time. Kasi sa lahat ng ginawa ni Lord for 2023, magkaroon sana tayo ng reflection na ano yung mga bagay na hindi natin nagawa ng tama at yung mga bagay na nagawa natin ng tama. Yes. So, God is not condemning us.
sa pag-reflect natin, ayun pala yung nakita natin. He is not condemning us. God is really, alam mo yun, He really loves us to the point na He wants to give us opportunity na maayos, mabago. Hindi pa naman tayo tapos ayusin. Yeah. Kaya, As long as naging gising tayo every day ng Panginoon, God is still not yet done. yes. Ayusin tayo. So, we are all in the process. Lahat tayo nasa proseso. Kahit na nag-church na yan, kahit na Kahit nagli-lead, malalim. oo, kahit na, alam mo yung pinakamagaling anointed Yes. na tao, still, di pa tapos si Lord dyan. Inaayos pa rin tayo ng Panginoon. Ikaw, gusto ko tang tanungin. Anong yung mga bagay na iiwan mo na? Siguro sa akin is, ang na-neglect ko naman sarili ko. Oh. Yun naman, myself. Siguro, aside sa, sa mga bagay na nabanggit mo, ang isa sa mga iiwan ko talaga this year ay yung hindi naman pagpapabaya. So, kawawa naman siguro kung pinagpabayaan ko sarili ko. Siguro yung I forgot to really take care of myself. Mentally, emotionally, physically. Hindi naman always, kasi, praise God, inaayos naman ni Lord. Alam mo, dinidil ni Lord siya. So, yun yung mga gusto kong itamon, at hindi na isama sa taong 2024. So, ang isa pa sa gusto kong itapon ay yung mga nangyari na Okay. Parang yung mga, bad memories. mga bad ganon. memories because of the things that happened to me this 2023. Patapos na yung taon eh. Yun nga, kaya ko siya napabayaan din sa sarili ko because of the things na nangyari. So, siguro para talaga totally I can enter my 2024 ng masaya, buo, okay. Siguro yung isa sa itatapon ko, forget the former things. Do not dwell on the past. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah, do not dwell on the past and forget the former things. So, yun yung kakalimutan ko na lahat ng mga nangyari. Kasi praise God, the deal naman na nakwento ko na sa inyo kanina umaga, guys. Pero kahit naman sa bad memories na yun, may natutunan learning, tayo. may growth. Yes. So, yun yung isa sa maganda doon. Kaya, yun yung isa sa itatapon natin. Yung mga bagay na nagpasakit sa atin, nag-cause ng pain tao, o pangyayari man yan. Ano man yung mga bagay na tingin mo hindi maganda na nangyari, na nag-cause sa'yo para mahirapan, masaktan. Yeah. Kagandahan naman dito, may mga dapat itapon, pero may mga dapat din namang baunin. Kasi, di ba, kagaya nga na sinabi natin kanina, Hindi naman lahat pangit Oo. yung nangyari. Tsaka, may growth Oo. doon sa lahat ng nangyari. May growth. So, kung ano man yung bagay na natutunan mo, yun yung baunin mo. Kunin mo yung lahat. Huwag mo yun itapon. Ito isasako ko na. Oo, kasi yun yung mga bagay na pwede mo pang magamit next year. And maybe, preparation mo yun for your next chapter. Yes. Maaring nagiging mas malakas ka pa this year. Maybe, it makes you more stronger to face more giants this coming year. Kasi, one thing is for sure, next year, makakaharap pa rin tayo ng giants. Yes. Makakaharap pa rin tayo ng problems. Oo. So, to conquer them, kailangan natin kunin lahat ng natutunan natin sa 2023. Nung kinonquer natin ang ating mga giants noong 2023, ano yung mga natutunan natin doon? Yun yung gamitin nating weapon to face all the giants sa darating na 2024. I hope and I pray, na ayusin talaga tayo ng Panginoon dun. Tanggalin yung ugali natin, Tastasin ni Lord yan. Kaya, yun. Yeah. Gusto ko din talagang matanggal sa akin yung pagiging ma-attitude. Tanggalin yung yung maling response. Yun yung isa sa maganda na na-reflect natin. Ay, oo nga, we are new creation. And as the Lord, changed us. Nung binigyan tayo ng Lord ng panibagong buhay, isa yun sa mga binabago at gustong ayusin ng Panginoon sa atin. Yung magkaroon ng tamang response, tamang attitude, at tamang trato sa ibang tao. Yun talaga. Baguhan tayo ng buhay dito. Ang hirap nito Actually, itong mga sinasabi natin, it's not easy. Kasi bakit? Masakit to, imagine tatabasin sa atin yung mga angat na ugali. Praise God, kasi na-realize at nakita natin na yun pala yung dapat din nating ipabago sa Panginoon. Kaya,
babaunin natin yan na next year talaga, no? Na yun pa yung mas ipabago talaga natin sa Panginoon hanggang ma-master na natin hanggang hindi na tayo nakapagsalita ng I ng love the di term ba? master. Hindi na tayo makapagsalita ng hindi maganda, di ba? Hindi love talaga siya, guys. So, natetest siya at least, alam mo, pinapakita ng Panginoon sa atin saan yung mga area na dapat pang ayusin at baguhin. Mm-mm. So, Yun yung maganda. Kaya may kung ako sa inyo guys, panoorin niya. May matututunan kayo. Kasi dami namin talaga natutunan. Actually, wala pa to sa mga na pinag-usapan Wala natin pa yung kanina. buong year. Ang dami namin. Summary lang to guys. So, ayun lang naman. Wala ka nang dadagdag. Ikaw, wala ka nang itatapon. Wala na. Sure ka na dyan. Oo, sure. Ikaw, sure ka na. Ako, sure na din ako. Our second question, isang question lang, di ba? Dami nating share. So, next Oo nga, akala ko dalawa na yun. So, next question is, okay, so, what are your plans, Okay. dreams, visions, yan na lang, for 2024? Okay, siguro sa akin, inaano ko pa lang pinaplano ko pa lang, pero dun pa rin tayo sa ano ni Lord, kung saan tayo dadalhin. Siguro sa akin, kung ano man yung mas kinaganda kasi sa akin sa 2023, hindi ko naman masasabi na mas nag-grow ako, pero mas gusto ko pang mag-grow. May masasabi mo na this Na- year nag-grow ka, Oo. alam mo yun, may nabago, may Oo. inayos. May inayos talaga sa akin si Lord. And nakita ko naman kung paano ako nag-grow talaga doon. And masasabi ko sana sa 2024 na mag-grow pa ulit. Kung ano yung kinagrow ko ngayon, mas tumaas pa konti. Diba? Tsaka gusto ko, plano ko, hindi lang ako dalhin dito ni Lord sa isang lugar lang. Gusto ko sa iba't ibang lugar, di ba? Makapag-serve pa tayo sa Panginoon. Marami tayong kaluluwa na madala. Yun talaga gusto ko, mag-disciple pa. In short, mag-disciple pa talaga. So, ikaw, Ako. ano ang nakikita mo or plano mo? Siguro ako, Ito, grabe to guys. Pinakita niya sa akin yung vision niya. this 2024, I want to focus on my growth in all areas. I really want na magpabago ng buhay. Seryoso this time. So, yun yung tingin kong gagawin ko for 2024 na talagang I will allow God to really change my life in all areas. Families, love, studies, discipleship, ministries, everything in all areas. And man ako, ni Lord, talagang magpabago ng buhay. Kaya, this year, Lord, baguhin mo ko. I want to really be changed. Kung meron na akong ginrow this 2023, I want more. I want to learn more. And yun yung isa sa mga prayer ko. Kung may babaguhin si Lord sa akin, siguro yun ay talagang simulan sa sarili ko lahat. So guys, yan. Naglagay lang kami muna ng flashlight kasi hindi ko alam kung makikita niyo pa ba kami. Yeah. Dahil dun sa mga sinishare niya, may natututunan din ako. Hindi lang siya nagdadaldal dito, guys. May natutunan ako. And that's the beauty of fellowship, Oo. mentoring, one-to-ones, and being with your fellow believers. May matututunan kayo sa isa't isa. Hindi lang ikaw sa akin, pero ako rin sa'yo. There's, yun yung beauty ng gift of fellowship. Yun yung isa sa Yan mga kasi sarap talaga yung ipagpasalamat maganda. sa Panginoon. Napakagandang fellowship kapag may natutunan kayo sa isa't isa. Hindi lang sa mga bagay-bagay, di ba? Sharing. Yes. Tsaka may wisdom kang napupulot. Isa sa nabanggit ko sa'yo, this coming 2024, share natin sa kanila na one thing I really want to do is to really sit with the wise people. Okay. Yan. So, yun yung isa sa gusto ko. Totoo. Kung gusto nating mag-grow, let's surround ourselves with the wise people, with the right people. Kasi malaki ang factor ng mga taong nakakasama natin. So, kung gusto natin mag-grow, sumama tayo, dumikit tayo ng dumikit sa mga taong alam natin na mag-grow tayo, matuturuan tayo, lalago tayo, correct, marirebuke tayo. So, ma-encourage yan. Mag-release ng prayer, encouragement, prophetics. Yan yung mga ang sarap dikitan na tao. And layuan, yung mga taong hindi nagbibigay ng Nakakatulong growth sa atin, Yes. yes. Kung hindi naman nakakatulong, for the meantime, wag muna. Pero,
I know the Lord will, the Lord is really not yet done for everyone. So, kung may ganun, o kaya, if ever, di ba, the Lord will use you for that person, ikaw naman, ang gamitin ng Lord. Hindi naman lalayuan mo lahat ng hindi nakakatulong sa'yo. Pero maybe, darating ang time, ikaw pala yung ginagamit ni Lord for them para mahawaan din sila, para matutunan sila. So, let's allow God to do that, to use us sa mga taong kailangan rin tayo. And tayo rin, dikit din tayo sa mga taong nakakatulong sa atin. So, yun yung isa sa mga Titingnan lang talaga natin. Oo, discernment. Discernment is the key. So, and one thing I want to really do is to invest for my growth in terms of books. Yan. Siya mahilig siya sa mga books, guys. Oo, guys. Sobrang hilig ko talaga sa libro. Tanungin natin siya kung nabasa niya na lahat yun. Hindi. Siyempre, hindi. Kasi, Yung kada mag-review ako ng Wiley niya, may bago siyang libro. oo, guys. I really want to have books, more books. May mga natapos naman. May ano ka ba? May plano kang magtayo ng bookstore? So, kasi I believe a leader is a reader. Kasi, diba, if you will study the Greek word, if I'm not mistaken, the Greek word of disciple, it is matetes. It means disciple, pupil. It means pupil or learner. Yan, ibig sabihin matetes. So, as a matetes, as a disciple of the Lord, kailangan natin matutong mag-aral. Kailangan natin mahal ang pag-aaral. Kailangan hindi natin katamaran ng pagbabasa. So, yun yung natutunan ko. Kaya, gusto kong mag-invest sa mga bagay na magbibigay sa akin ng wisdom sa books. Makapag-influence sa inyo no magbasa. Magbasa. So, yeah, I hope magawa ko siya sa inyo. Magbasa ka na. Lagi siyang may pinapakita sa aking libro. Every time na lalabas kami, lagi siyang May bit-bit na may libro. Tapos sinishare Libro niya. na naman ako May dito, sinishare guys. siya sa akin sa loob. Kanina sinishare niya sa akin. Yeah, I'm reading The Unmasked by Jim Anderson. So, makikita niya siya sa Puso merch, Puso official. So, ang ganda niya, guys. It's all about purity. Ang ganda talaga. So, I hope and I pray na talagang you have this time to invest for yourself and really read the book. Read the book. For my last, for this video, siguro is Ang yung ganda na nasa likod natin. Oo nga, no? Siguro is yung have your grow deeper in your intimacy time. Really grow deeper in your intimacy time. What I mean is protect your time with the Lord. Whatever happens, whether you are busy or not, make time in your fellowship with the Lord. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Yes. Be more in love in your private life than your public life. Yeah. Kalimutan mo na lahat ng bagay. Wag lang yan. Pahalagaan natin yung quiet time. Balikan natin yung devotion life natin. Mahalin natin ulit ang pagbabasa ng Bible. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Because kung may growth man na magaganap, magsisimula yun sa salita ng Panginoon. Because it is the Word of God that will change our minds. And babaguhin ang ating characters. Tutulungan tayo, i-convict tayo na magpatawad, magmahal, umunawa, mag-disciple. So, yeah. Dami pa tayong pwedeng i-share. Mali nyo next time, di ba? Next year, i-share pa natin yun. Yeah. And more sharing with you guys. I hope talaga makapag-share. Sila din, pwede silang mag-share it sa comment section, You di can ba? comment it, guys. Kung ano yung mga gusto nyong talikuran na at ano yung mga gusto nyong i-share pa sa iba. Yan. So, kung ano pa yung mga gusto nyong gawin for 2024, plans nyo, dreams nyo. Yan. Share natin sa isa't isa. So, ayun, yun lang. Ang ganda. Ganda. Praise God. Thank you, Jesus. So, yun lang, guys, for this video. Ang daming ginawa, Lord, daming realization. And Yes. we're so excited to do our quiet time later because we will having our time. Oo. Saan talagang it's time to end everything before this year ends. So, Kasi, di ba, bukas, alam mo, it's Sunday, tomorrow. Oo. It's Sunday, and we're ang so last excited to na worship the Lord. this year. Last Sunday for this this year. So, yeah.
Yun lang, thank you for your time. Thank Sinabi you na. guys. Thank you, Temika. Thank you for sharing your life, your plans, things that you want to let go. Ang dami. And thank you for allowing me. And thank you for trusting me. So, ayun lang. I believe there's more in 2024. So, I'm excited to journey with you, with the core team. So, So, yun lang. yan lang. Thank you guys. I hope you learned something. I think dito ko na rin siguro i-end yung vlog natin, and i-insert ko na lang yung mga videos ng ano natin. So, ayun lang guys. Thank you so much for your time. I hope you learned something, and see you in our next vlog. Thank you and shalom!